Loveness ni Miss Kim Chiu and Paolo Avellino, abay usap-usapan ngayon sa social media. Gaano nga ba katotoo ang mga chikang ito? No, totoo nga ba ang mga usap-usapin na nagka-live-in? No, ito pong si Miss Kim Chiu at Paolo Avellino. So yun ang ating pag-uusapan. At ngayong araw, let's talk about this one dahil usap-usapan po ngayon sa social media ang mga usapin patungkol sa living rumors, no, ni Paolo at Kim Chiu sa BGC. Gaano nga ba't katotoo ang mga konteksto sa likod ng usapin, no? Sa mundo po kasi ng showbiz sa Pilipinas, ang simpleng balita ay maaaring lumaki ng ilang ulit kapag ang mga pangalan ng sangkot ay kabilang sa pinakasikat na artista sa kanilang henerasyon. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan online ang headline na tumutukoy sa umano'y living in BGC ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. So dahil dito, mabilis na nagtrending ang kanilang pangalan at nagdulot ng sari-saring interpretasyon mula sa netizen. Ngunit mahalagang tanong, ano nga ba talaga ang konteksto ng balitang ito? No? At may relasyon ba ito sa personal na buhay o isa lamang itong entertainment speculation na pinalaki ng social media? Ang issue ay nagsimula sa isang entertainment write-ups na tumatalakay sa dalawang habang sila ay patuloy na napapanood sa mga proyekto. Sa gitna ng kanilang patuloy na collaboration sa mga serye at pelikula gaya ng My Love Will Make You Disappear, The Alibi at iba pang romantic projects. May mga entertainment observers na nagbigay ng interpretasyon tungkol sa kanilang off-cam closeness. Dito nagsimulang lumabas ang salitang living in BGC na agad na tinanggap ng ilang netizen bilang literal na pahayag. Sa totoo lang, sa showbiz reporting kasi madalas ginagamit ang location-based hints bilang metaphor o narrative hook bilang verified facts. Ang BGC living as a social media narrative, ang Bonifacio Global City BGC ay isang matagal ng simbolo ng modern lifestyle, celebrity sightings at upscale sa living Metro Manila. Kaya kapag may artistang nauugnay, no, dito, mabilis itong nagiging topic online. Sa kaso ni Kim at Paolo, ang BGC living narratives ay lumaki dahil sa fan observation, viral posts at entertainment blog interpretation. Ngunit wala pang official na confirmation na nagsasabing magkasama silang nakatira. Ang Kim Pao phenomenon sa showbiz, ang tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay madalas tawaging Kim Pao ng fans. Ang naging isa sa pinaka tinutukang love team ng recent year, nagsimula ito sa kanilang seryeng collaboration pelikula at strong na on-screen chemistry. Ang mga proyekto nila ay nagpakita ng natural na emotional connection, strong romantic tension na online or screen believable acting dynamics. So dahil dito lumakas ang fandom culture na nagsiship sa kanila off-cam, nag-overanalyze ang interview o nagfo-focus sa bawat interaction nila. Social media effects sa paglaki ng issue, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumaki ang ganitong usapin ay ang social media amplification. Sa mga simpleng interview clip kasi o isang behind the scene clip, scene photo sa isang Vogue headline ay pwedeng maging relationship speculation, living arrangement rumor or hidden truth narrative. Sa digital era kasi yung context kasi mabilis mawala habang lumalaki yung engagement. Pero mas naging matunog ang Kim Paolo pairing dahil sa sunod-sunod nilang naging proyekto, no? So, yung rumors po na may real na sila po ay nagsasama na, no, dito po sa BGC, meron daw. Kasi yan po yung usap-usapan online na parang meron silang biniling property sa BGC at magkasama sila sa isang condo. No, na talaga namang inaabangan din natin kasi yung mga ganitong klase ng usapin, syempre mas maganda pa rin talaga na manggaling mismo sa kanila. At the same time, may mga resibong lumabas sa talagang they are naglilipin na sila, ganun. Pero kasi hanggat wala pa pong pag-amin na nanggagaling mismo kay Mr. Kim Chiu or Miss Kim Chiu at Mr. Paolo Avellino, di pa rin kasi natin 100% pwedeng paniwalaan, 'di ba?
Pero yung idea na kung may relationship na sila sa mga nakikita natin, sa mga pinapakita nila sa publiko, pwede nating kapitan yun eh. Pwede natin na sabihin talaga na talagang in a relationship or parang matibay na yung relasyon nila. At kung sakasakali mang totoo na may loveness nga sila sa BGC, wala naman pong masama kasi parehas naman silang single. Wala naman silang tinatapakang tao, 'di ba? So, sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng entertainment ang on-screen romance turning into a real-life speculation or escapism. Gusto kasi ng mga audience na yung romantic stories ay talagang maging real-life fairy tales narrative. Sa social media loop, mas maraming engagement, mas maraming content, mas maraming speculation. Pero kasi yung ganitong klase ng usapan ay may epekto rin sa mga artista. Sa bawat galaw nila, minamata. Bawat interview, scrutinize, bawat collaboration, binibigyan ng meaning. Sa kaso ni Kim at Paolo, parehong professional actors, parehong busy sa projects, at pareho silang may sariling personal lives na hindi fully public. Ang reality check, kung aalisin ng hype, ang natitira ay dalawang aktor na magaling sa craft, successful sa mga recent projects at patuloy na nagtatrabaho sa industriya. Wala pang verified na reports sa magkasama silang nakatira o mas personal na arrangement na sinespeculate online o showbiz narratives versus facts. Mahalagang discussion, may mga projects sila together, may mga strong on-screen chemistry sila at parehong active sa entertainment industry. Yun ang narrative na living together nga silang dalawa. Pero just like what I've said earlier na if in any case that all those issues and all those stories ay totoo, is talagang magse-celebrate tayong mga Kim Pao fans, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw na talagang maging totoo na talaga in real life na talaga yung kanilang relationship? Dahil well in fact, deserve naman talaga nilang dalawa na maging masaya, 'di ba? Deserve nila na lalo-lalo na si Kim Chiu na makatagpo ng tamang tao para sa kanya. At the same time, ganun din si Paolo Avellino dahil matagal na rin naman nilang kilala na yung isa't isa at maganda yung pairing nila kasi magkaiba sila ng karakter. Itong si Kim Chiu very loud, napaka masayahin, enthusiastic, while ito naman si Paolo is very tahimik, very secretive, napaka yung misteryoso siya, 'di ba, sa lahat ng kanyang mga kilos. At hindi siya ganun ka rami magsalita sa publiko, napakatipid. So talagang makikita natin na very compatible yung kanilang character. Kaya naman yung mga loveness na yan, yung kanilang living together in BGC, yan po ay pa rin, kumbaga is usap-usapan pa rin yan online. So kung makakuha tayo ng mga resibo na makapagpapatunay talaga that they are living together, ilalabas natin yan agad-agad sa ating channel. Ang usap-usapan tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na umano'y may love nest at nakatira na sa isang bubong ay nananatiling haka-haka at hindi pa opisyal na nakukumpirma ng dalawa. Lumakas ang espekulasyon matapos kumalat online ang mga pahayag mula sa ilang fan accounts na nagsasabing magkasama umano silang nakatira sa isang condominium sa BGC habang may inaayos na bahay. Gayunpaman, ang mga impormasyong ito ay nagmula lamang sa mga hindi opisyal na source at wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Kim o Paolo. Kung pagbabatayan ang mga pampublikong ulat, malinaw na malapit ang dalawa at marami silang naging matagumpay na proyekto bilang love team, kabilang ang mga serye at pelikula na lalong nagpalakas sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Ano ang masasabi ko sa isyung ito? Natural lamang na magkaroon ng ganitong mga usapan dahil sa matinding chemistry ni Kim at Paolo sa screen. Kapag paborito ng publiko ang isang tambalan, madalas na sinusubaybayan ng fans ang bawat kilos nila at minsan ay nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa mga nakikitang larawan, videos o social media posts. Subalit mahalagang tandaan na may malaking pagkakaiba ang rumor at confirmed information. Hanggat wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawang artista, hindi maaring ituring na katotohanan ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang umano'y pagsasama sa isang bahay. Para sa maraming Kim Pao fans, nakakatuwang isipin na maaring mas malalim ang relasyon nila sa totoong buhay. Ngunit, para sa patas na pagtingin, mas mabuting hintayin ang anumang kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paolo kaysa umasa lamang sa mga tsismis at espekulasyon online.
Sa ngayon, ang pinakatumpak na sagot ay walang opisyal na kumpirmasyon na magkasama ng nakatira sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa isang bubong. Ang umiikot na balita ay nananatiling usap-usapan at haka-haka lamang. Ang masasabi ko sa balitang ito ay nakakakilig para sa mga fans, pero dapat pa rin maging maingat sa paghusga dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang mga ulat tungkol sa umano'y pagli-live-in nila o paninirahan sa isang condo ay nakabatay sa mga pahayag ng ilang fan accounts at showbiz personalities, hindi sa direktang pahayag ng dalawa. Kung titingnan ang sitwasyon, hindi nakapagtatakang magkaroon ng ganitong mga espekulasyon. Simula pa noong proyekto nilang What's Wrong with Secretary Kim at ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, lalong lumakas ang suporta ng Kim Pao fandom dahil sa kanilang chemistry at pagiging malapit sa publiko. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang pagiging malapit ng dalawang artista ay hindi automatikong nangangahulugan na magkasama na silang nakatira o may lihim ng kasal. Marami sa mga kumakalat na detalye online ay hindi pa nabeberipika at nananatiling bahagi lamang ng mga usap-usapan sa social media at showbiz circles. Para sa akin, mas magandang tingnan ang balitang ito bilang isang interesting na showbiz rumor kaysa bilang isang kumpirmadong katotohanan. Kung totoong may relasyon sila at pinili nilang maging pribado, karapatan nila iyon. Kung hindi naman totoo ang mga espekulasyon, ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang suporta at interes ng publiko sa kanilang tambalan. Sa ngayon, ang pinaka-responsibleng pananaw ay enjoyin ang kilig ng Kim Pao pero hintayin ang opisyal na kumpirmasyon bago paniwalaan ang mga balitang nagsasama na sila sa iisang bubong. Ang balitang umano'y may love nest na sina Kim Chiu at Paulo Avellino at nakatira na sa isang bubong ay isa sa mga usaping talagang pumukaw ng atensyon ng maraming netizens at tagahanga. Gayunpaman, bilang mga taga-subaybay ng showbiz, mahalagang tingnan ang ganitong balita ng may balanse at pag-iingat. Una sa lahat, hindi may kakailan na napakalakas ng chemistry ni Kim at Paulo. Mula sa kanilang mga proyekto hanggang sa kanilang mga public appearances, maraming manonood ang nakakakita ng natural na samahan at pagkakaunawaan sa pagitan nila. Dahil dito, normal lamang na maraming fans ang umaasang may espesyal na namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Sa industriya ng entertainment, madalas na ang matagumpay na tambalan sa harap ng kamera ay nagiging dahilan upang mas lalong mausisa ang publiko tungkol sa personal na buhay ng mga artista. Ngunit mahalagang tandaan na hanggang sa kasalukuyan, wala pang malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo na sila ay nagsasama na sa isang bahay. Marami sa mga impormasyong umiikot online ay nakabatay sa mga obserbasyon, hinala, at mga ulat mula sa hindi opisyal na sources. Dahil dito, hindi pa nararapat na ituring na katotohanan ang mga balitang ito. Isa pang mahalagang punto ay ang usapin ng privacy. Bilang mga public figures, sanay na sina Kim at Paulo na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang mga buhay. Ngunit kahit sikat sila, may karapatan pa rin silang magkaroon ng pribadong espasyo at mga personal na desisyon na hindi kailangang ipaliwanag agad sa lahat. Kung sakaling totoong may relasyon sila at pinili nilang panatilihin itong pribado, dapat ding igalang ng publiko ang kanilang desisyon. Kapansin-pansin din kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom. Ang bawat larawan, post o simpleng interaction ng dalawa ay agad na nagiging paksa ng diskusyon online. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang naging epekto nila sa kanilang mga tagahanga. Para sa maraming fans, ang posibilidad na maging magkasintahan sila sa totoong buhay ay parang bonus na kuwento matapos nilang mapanood ang kanilang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa kabilang banda, may panganib din kapag masyadong mabilis maniwala sa mga haka-haka. Kapag ang isang sismis ay paulit-ulit na naibabahagi sa social media, minsan ay nagmumukha itong totoo kahit wala namang sapat na ebidensya. Maari itong magdulot ng maling inaasahan sa mga tagahanga at hindi kinakailangang pressure sa mga artistang sangkot. Kung susuriin ng mas malalim, ang pinakamahalagang aral sa ganitong mga balita ay ang pagkakaiba ng kumpirmadong impormasyon at espekulasyon. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang anumang kuwento, ngunit hindi lahat ng viral ay automatikong totoo. Bilang mga mambabasa at manood, mahalagang maging mapanuri at hintayin ang opisyal na pahayag bago bumuo ng matibay na konklusyon. Sa huli, nakakatuwang pag-usapan ang mga ganitong balita lalo na para sa mga sumusuporta sa Kim Pao.
Ngunit sa ngayon, mas makabuting tingnan ito bilang isang usap-usapan na hindi pa napatutunayan. Kung darating ang panahon na magbibigay ng kumpirmasyon sina Kim at Paulo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, mas magiging malinaw ang lahat. Hanggang doon, ang mga tagahanga ay maaring patuloy na suportahan ang kanilang mga proyekto at tagumpay habang nirerespeto rin ang kanilang pribadong buhay. May ilan pang mahalagang bagay na maaring may dagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino una. Malaking papel ang ginagampanan ng social media sa pagbuo ng mga espekulasyon. Sa kasalukuyan, sapat na minsan ang isang larawan, cryptic post o magkaparehong lokasyon sa mga Instagram updates upang makabuo ng sari-saring teorya ang mga netizens. Dahil dito, mabilis lumaki ang isang simpleng obserbasyon hanggang maging malaking showbiz issue. Ikalawa, hindi ito ang unang pagkakataon na naiugnay ang dalawang artista sa mas seryosong relasyon. Sa tuwing may bagong proyekto, interview o public appearance ang dalawa, muling nabubuhay ang mga usap-usapan tungkol sa toong estado ng kanilang samahan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa kanilang tambalan. Ikatlo, may posibilidad na ang katahimikan ng dalawa ang lalo pang nagpapalakas ng intriga. Kapag walang direktang sagot na oo o hindi, mas nagiging malawak ang espasyo para sa iba't ibang interpretasyon at haka-haka mula sa mga tagahanga at entertainment commentators. Ikaapat, mahalagang tingnan ang kanilang mga tagumpay bilang mga individual na artista. Minsan, natatabunan ng mga usapin tungkol sa kanilang personal na buhay, ang kanilang mga proyekto, pagganap, at mga naabot sa industriya. Kahit may interes ang publiko sa kanilang relasyon, hindi dapat makalimutan na pareho silang may matagumpay na karera kahit hiwalay sa kanilang tambalan. Ikalima, kung sakaling totoo man ang mga espekulasyon, hindi ito automatikong nangangahulugan ng anumang negatibo o kontrobersyal. Sa modernong panahon, maraming magkasintahan ang may iba't ibang paraan ng paghawak sa kanilang relasyon. Gayunpaman, dahil wala pang kumpirmasyon, nananatili itong bahagi ng mga haka-haka. Ang isang nakaka-interes na obserbasyon ay kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom. Sa halip na humina, tila mas lalo pang lumalakas ang interes ng publiko sa bawat bagong balita tungkol sa dalawa. Ipinapakita nito na nabuo na nila ang isa sa mga pinakasinusubaybayang tambalan sa showbiz sa kasalukuyan. Sa kabuuan, ang pinakamalaking dagdag sa kwentong ito ay hindi kung totoo o hindi ang love nest rumor, kundi ang katotohanang hanggang ngayon ay patuloy na pinag-usapan at sinusubaybayan ng publiko ang bawat galaw ni Kim at Paulo. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa kanila, mananatiling bahagi ng showbiz speculation ang mga balitang ito, at ang tanging tiyak ay ang patuloy na suporta at interes ng kanilang mga tagahanga.